Ay, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Naghahasik na naman po ng lagim itong si Harry Mau. Itong si Harry Roque, kahit sinasabi na ng mga DDS mismo na hindi totoo yung video na yan na pinapakalat ni Maharlika at ng grupo nila, no, itong si PBBM daw ay gumagamit daw ng kung ano-anong substance, no. Nanindigan siya, ka-coffee. Ito anong oras ba to? 9 hours ago, nanindigan siya. Hindi daw po fake yan. Nagpa-press conference pa ata itong Harry Mau. Nagpa-press conference pa. Hindi daw po fake yan. At nakakatawa dahil meron silang ginagamit na may ginagamit silang application para ma-detect daw kung AI generated o deep fake daw yung material na yan. Seryoso ko ba? Maniniwala ka sa application na yon, sa simple application na yon? O sino magba-vouch for that application? Kayo-kayo lang. Even yung mga kakampi yung DDS nagsasabi na hindi totoo yan, yung video na yan. Exhibit number 1. Sino ba yung nagsabi ng una niyan? Ayan, kakampi nyo yan, no? Si Crisette Loretta Chu. Kilala nyo yan, di ba? Yung Crisette Loretta Chu. Siya mismo nagsabi, hindi talaga totoo yung video. O, kakampi nyo na mismo yan, ha? Kakampi nyo na mismo nagsasabi itong si Crisette Loretta Chu. Yan, naririnig nyo naman yan, ka-coffee. Very vocal din to na against ito sa administrasyon. Against siya kay PBBM. Isa din sa mga bitter sa administrasyon. Siya mismo. Hindi daw talaga totoo yung video na yan. Pero naninindigan itong si Harry Mau, ha? Totoo daw po talaga yung video na yan. Sino pang maniniwala sa inyo? Even yung mga pink, ha? Even yung mga liberal, yung mga supporters ni Leni Robredo, naniniwala na fake talaga yan. Hindi totoo yan. Peke yung video na yan. Edited nyo yan. Not necessarily AI generated yan. Pwede mo kasing i-edit yan. Pag in-edit mo yan, halimbawa sa video, edit mo yan sa Adobe Premiere, no? Edit mo yan sa Final Cut Pro. Pag na-edit mo na yan, export mo yan, di ba? Export mo yan, sige. Export mo yan as HD, etc. etc. Pag in-upload mo yan dun sa deepware na sinasabi nila, hindi na talaga ma-detect yan. I-edit yan Hindi tulad na kayo, the usual na application, isalpak mo rin yung video at papatungan ng kung ano-ano yan. Diba? Hindi yan the usual ng proseso ng ginagawa sa pag-i-edit sa mga editing applications. Yung totoong pang-edit yung ginagamit sa pang-broadcast, halimbawa Adobe Premiere or Final Cut Pro. Nanindigan. Sige, pakinggan natin. At nilaglag niya dito si Maharlika. Naku, yari kayo talaga. Oo. Nanlaglag na. Si Maharlika daw po ang pinagmulan ng video na yan. Pakinggan natin yung excerpt ng kanyang pahayag. Ito yung video na sinasabi ng DICT at NBI na fake. Pero bago pa magkaroon ng examination, nagdeklara na si Secretary Abalos at Secretary Gibo na fake. Hindi ko alam kung kailan sila nag-fake. Sige. Okay, ibig sabihin, mas matalino siya sa NBI. Ibig sabihin, mas matalino siya sa DICT. Ang kine-question niya rin ngayon, bakit parang nauna daw mag-declare itong sila Abalos na fake yan bago daw magsagawa ng investigation. Seryoso ba? Paano kung hindi mo alam na nag-imbestiga muna at nahuli na lang yung press conference? Kasi tinitingnan niya yung timeline Nauna daw magsabi si Abalos bago sabihin yung investigasyon na yan ng NBI, ng DICT. Hindi ba pwedeng nag-imbestiga na, nagkaroon na ng initial investigation? At saka actually, kahit hindi magkaroon ng initial investigation kahit hindi magkaroon ng investigasyon, malinaw na malinaw, sa unang tingin mo pa lang, kahit i-zoom in mo lang yung tenga lang magkaiba na doon sa tenga. Malinaw na malinaw yan. Di mo na kailangan imbestigahan na fake talaga yung video na yan. Pero dahil makikita ng pag-iisip nito mga to, halimbawa nito ni Harry Roque, naninindigan talaga siya. Nagmumukha talaga siyang eng-eng. Nagmumukha siyang TENGA sa pinaggagawa niya dito. Halos lahat ng tao sinasabi na fake yung video na yan. Siya nagpa-press con pa. Totoo yan. Totoo yan. Galing yan kay Maharlika Bakit? Diyos ba si Maharlika? Experts ng audio recording. So pwede ba, let us show first Maharlika's Exhibit A to prove malinaw that the President is a drug user. Walang patanong yan Walang patanong yan Yung statement niya, let us see Maharlika's Exhibit A to prove the President is a drug user. Wow! Hindi na patanong yan Hindi na sila nagtatanong kasi style nila patanong Mala SME na yan Naka-Eric patanong yung style Ngayon hindi na. Ine-echo niya na yung sinasabi ni Maharlika na itong video na to patunay na ang presidente ay drug user. Tapos magdi-deny kayo.
Si Maharlika nagde-deny na sinasabi niya, hindi yan, hindi ko sinabing si Presidente yan, hindi ko sinabing ladies and gentlemen, here is the video of the President, etc. etc. sa kanyang vlog. Naku po, huling-huli na kayo dyan. O ito, Exhibit A daw to ni Maharlika. O paano ba to ngayon? Magagamit na naman ito. Pinabaon ninyo ang sarili ninyo, pinapahamak ninyo ang sarili nyo. Magagamit na naman itong statement na ito ni Harry Mau para madiin itong si Maharlika. Nako po! Nako. Sige, maglinis na naman kayo dyan. Set, go! Courtesy of Maharlika Boljakera TV. Inulit niya pa ha. Itong video na to ay courtesy of Maharlika Boljakera TV. Nako po, yari ka. Ngayon naman, ang gagawin natin, merong, ano ba tawag dyan? Computer app na ang tawag ay Deepware. Aha. Ang Deepware can identify deepfake. Ang deepfake is a product of artificial intelligence. So gagamitin Sinong accountable sa Deepware? 'Di ba? Sinong maninindigan para sa Deepware? Sasabihin nila na totoo 'yan. Sino mag-a-attest doon na totoo 'yan? Mamaya gawa-gawa lang 'yan ng kung sino man. Tapos paniniwalaan mo? Alam mo itong si Harry Roque, nakapagtataka ito dahil abogado to, ang bilis-bilis pa lang mabudol eh. Kaya pala nai-engage into corrupt activities eh. Dahil sa mga, ewan ko, mabilis siyang mabudol eh. Abogado yan, ka-coffee ha, tapos ganyan-ganyan na lang yan. Ano yun, magpapapaniwala ka doon? Mismong si Maharlika lang ang bumubudol sa kanya. At ine-echo niya pa ha. Nagpa-presscon pa talaga ha. Presscon pa to event nila. Talaga naman gagawin talaga lahat. Ano bang kinakagalit nito? Napakalaki ng galit nito kay PBBM. Ano bang talagang hindi nagustuhan dito sa administrasyon? Samantalang noon, himod naman siya. Himod siya sa presidente. Tumakbo siya under PBBM. Kung ano-anong papuri yung ginawa niya kay PBBM. Tapos ngayon, grabe naman, porket hindi naging DFA secretary. Paano humirit ng posisyon? Hindi lang naibigay ang DFA na yan sa kanya. Nagagalaitin na siya. Anong gusto niya? Naku, ituta naman siya ng China. Mas magaling pa siya sa NBI. Hindi totoo to. GMA, mali yung balita mo, sabi ni Harry Roque, Pina-fact check kayo ni Harry Roque, Nilabas kasi ng GMA. Forensics show man in viral drug video, not Marcos. Mali daw yan. Mali ang headline na yan. Mali itong sinasabi ng NBI. Dapat hindi pinublish ng GMA yan. Nako kayo, yari kayo. Walang mas magaling kay Harry Roque. Siya ang pinakamagaling. Tingnan mo yung litrato na yan, Tingnan mo yung litrato na yan. Nasa left side, Si PBBM ba yan? Napakalayo ng itsura. Yung sa tenga pa lang, magkaibang-iba na. Common sense na lang Tapos maniniwala ka na totoo talaga yung video na yan. Seryoso ka ba? Abogado ka? Maniniwala ka? Forensic analysis showed that the man using drugs in viral video circulating on social media is not President Ferdinand Marcos Jr., the National Bureau of Investigation and the Philippine National Police said Tuesday. Nilinaw na nila yan. Hindi pwedeng mas magaling ka pa sa PNP, mas magaling ka pa sa NBI at ang batayan mo itong application, itong Deepware na wala nga magte-testify doon sa Deepware na yan, na wala nga accountability kung sino nasa likod ng Deepware, etc. etc. Ito meron NBI at PNP At a news conference, the NBI presented photos of Marcos's right ear and that of the man in the viral video. According to Dr. Joseph Riel Cruz of the NBI Medical Legal Division, the ears in the pictures were not one and the same. Hindi daw po magkaparehas yung tenga ng nasa picture at sa peking video ni Maharlika. From the video spectral analysis, we can see that the intertragal notch here are embossed. Dr. Joseph Riel Cruz of the NBI Medical Legal Division Chief said, pointing to the original photo compared here, which is not that embossed. Cruz said that the notch of the president's ear was larger than that of the person in the video. He also said that Marcos's anti-tragus sphere was more embossed. So it means that this picture is definitely not the same. Posible sige, hindi fake yung video na yan, pero hindi si PBBM.
ibang tao yan. Posibleng kamukha lang niya. O baka naman kasi kumuha kayo ng mas kahawig ni PBBM, ka-look-alike na meron naman talaga, kumakalat din sa social media, yung picture ng tao na yan na kamukha ni PBBM, baka kinuha ninyo yan. Hinire ninyo yan, niloko ninyo. 'Di ba? O binayaran, sige, bayaran ka namin ng 50,000. Ganito acting mo, gaganon ka lang 50,000 agad. Baka yan ang ginawa ninyo. Kaya napapayag ninyo, kawawa naman yung inosenteng tao. Tingnan mo itong style nito nila Harry Roque, nila Maharlika. Alam mo kung saan nila nilabas pa? Sa USA pa. Sa USA pa nila nilabas yung material na yan. Hindi ko alam kung paano magiging factor yan sa investigasyon kasi doon na, if ever itong crime na ito ka-coffee, doon naganap sa Amerika, doon nagawa yan. Tingnan natin kung paano nila malulusutan yan. O baka gimmick lang din yan. Naku, itong mga tao na ito, wala talaga, napaka-bitter nitong mga taong ito. Grabe ang ginagawa ninyo. Kalang. Hinahanap ko yung isang article ng NBI Kasi na-identify na raw po nila yung URL niyan Yung pinagmulan niyan Kasi, parehas nagkakaroon ng consensus ang PNP at ang NBI. Magkaiba yung tao na yan na nandoon sa video na yan at si PBBM magkaiba. Hindi ko lang alam kung paano itong si Harry Roque na abogado maniniwala sa mga ganyang kalokohan. Napapasakay sila ni Maharlika. O sino ba kasi ba may kagagawan yan? Alam niyo kung bakit? Kung sino? Sabi mismo ng mga malalapit kay PBBM, may kagagawan yan, yung mga natanggal sa pwesto. Dating opisyal ng administrasyon ni PBBM na natanggal sa pwesto. Sinong suspect natin dyan? Ako, si Attorney Vic Rodriguez. Hindi ko alam ka-coffee. Pero yan ang paniniwala ko. Base doon sa description, mukhang si Attorney Vic Rodriguez ang may kapakanan nito. Very close ito kay Maharlika Isa pa to si Glenn Chong. Isa din sa nagpapakalat ito ng fake news. Imagine ka-coffee iboboto nyo ito sa nalalapit na halalan sa 2025 senatorial elections. Iboboto nyo yung ganitong klase ng mga tao na handang magsinungaling, handang gumawa ng mga videos para sirain lang yung nakaupo. Anong klaseng ugali yan, di ba? Mas iboboto ko pa siya kung hindi siya maninira ng kapwa niya at ipopromote niya yung kanyang sarili at kung ano yung magagawa niya. Yun! Ganun dapat. Kung ikaw ikakandidato, promote mo yung sarili mo. Anong credentials meron ka? Bakit ka iboboto? Hindi yung sisiraan, maninira ka ng maninira. Parang hindi ka naging tauhan noon. Di ba tauhan ka rin noon? Utosan ka rin noon? Ay nako, ewan ko sa inyo. Kayo talaga hindi nyo na nakuha yung gusto ninyo Kung ano na pinaggagawa ninyo, nagpapakalat kayo ng fake news. Ang suspect niyan ka-coffee dating official daw ni PBBM. Sino pa ba? Si Trixie Angeles. I don't see na may capacity si Trixie Angeles gawin yan. Attorney Vic Rodriguez, posible at yung mga tauhan niya. Yan, yung mga dating official din. Natanggal din. Paano naman kasi hindi naman nata efficient. Mga natanggal sa pwesto, ngayon nagba-vlog na lang. Ayan, kanya-kanya na silang vlog ka-coffee. Ano nangyari sa inyo? Ayan, sige, niluluto na nila kasi tatakbo sila Tatakbo yung boss nila sa 2025. Kaya yan, kanya-kanya na silang palakas. Sige, good luck sa inyo kung mananalo kayo. Karapatan nyo naman yan tumakbo. Pero wag na kayong naninira, nakakahiya naman kayo. Kayo pa maninira dyan, kilala nyo yung mga sarili ninyo dyan. Promote nyo yung sarili nyo, wag na kayong manira ng administrasyon dahil gising naman ng taong bayan. Alam na kung ano yung ginagawa ninyo at may karma din yan. Isipin ninyo yan may balik din sa inyo yan. Yung mga patuloy na naninira para sirain, pabagsakin ng gobyerno. Naku po, may karma sa inyo yan. Good luck sa inyo. Sana manalo kayo sa pagkasenador. Pati yung mga tauhan ayan, tumutulong dyan sa tao na yan sige. Anong komento nyo? Anong opinion nyo? Reaction lagay dyan sa ating comment section para mabasa ng ating mga ka-coffee. Medyo maulan pa rin. Ingat pa rin kayo ka-coffee dito pa rin po itong Super Typhoon Karina. Ingat po kayo. Medyo baha po ang maraming kalsada dito sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya. Ingat po kayo. Maraming salamat po sa inyo ka-coffee. Ingat man po kayo. Nasan kayong panig ng daigdig. Kung nasa Facebook po kayo, please follow and subscribe. Kung nasa Facebook po kayo at nasa YouTube, click lang po ng like. Yan ka-coffee. Nandiyan dyan sa baba. Like lang po and subscribe na rin po kayo sa ating YouTube channel. Alright, ako magpapaalam sa inyo. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Ingat po kayo. Nasan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.